Hello guys, kamusta kayo? Na-miss ko kayo guys. I'm be back. To update guys, nandito na ako sa Maynila. Kahapon na ako dumating, July 21. Actually July 20 sana ako dumating, but sad to say na-cancel yung flight ko kasi limited lang yung passenger sa airplane. 52 capacity lang ng person sa airplane, kaya na-cancel the time yung flight ko. And then gusto ko lang nang may makausap. At now, ako yung isa sa OFW na nauwi na malungkot. To update, guys, bad happened. Because, not for me, but para sa pinakamamahal kong nanay. Siguro sa sobrang excited niya. Today, nasa hospital siya. Nandito siya sa East Avenue. Ako naman nandito sa Quezon City. Naka-quarantine ako sa isang hotel. I don't know. Gusto ko lang nang may makausap. Kahapon pa ako iyak ng iyak. Ako yung isang galing sa ibang bansa na tawag dito, nauwing malungkot. Kasi nga yung mama ko na stroke, sinugot agad siya dito sa Cavite Hospital, dito sa private. Pero, hindi nakayanan ng doktor. In-transfer siya, pinadala ko sa government hospital dito sa Cavite. Tinanggihan din kasi nga, marami daw pasyente ng COVID. That time gusto siyang isama doon. Tapos, ang daming hospital na pinuntahan ng mama ko, ng mga kapatid ko para sa mama ko kasi nga kailangan siya. Actually dito, nagawa na yung CT scan niya. Yun yung lagi ko kinukwento sa inyo na sa isang vlog ko nakausap ko yung mama ko na sobrang excited siya kasi nga pauwi na ako. The time, hindi ko in-expect. The day ng flight ko, July 21, mismong as in yung hawak mo na yung bagahe mo, you feel excited. You feel excited na pauwi ka na ng Pinas. Pasensya na kayo guys. Very emotional ako. Gusto ko lang talagang kasi nag-iisa ako dito, baka at saka nasa situation din ako ng pagpapagaling. Gusto ko lang iiyak. Kahit sa airplane, wala ako sa concentration. Pero kasi nakapokus ako sa mga bagahe ko. Kasi alam naman natin gaano kahirap. Wala ako sa sarili ko. Wala akong tulog. Wala akong kain. As in, yung mind ko nakapokus lang sa mama ko. Alam nyo naman, nag-iisa lang siya. Tipong I need to be strong, pero I don't know. Basta si mama ang pag-usapan, mga anak ko, mga kapatid ko. Ito yung pinaka-worst, mahina kung pagdaanan ko lang ibang problema, wag lang about sa family ko. Dito ko lang maiiyak yung nararamdaman ko, yung sobrang sakit. Parang dinudurog ang puso mo pag nakikita mo yung mama mo na sa hospital, nakatubo. Tapos, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi 10 days pa yung quarantine ko. As in, parang tapos nasa stage pa ako ng pagpapagaling. Bawal ng ganito, bawal ng depressed. Sobrang sakit sa pakiramdam yung thank you sa mga nag-pray sa mama ko, sa mga kaibigan ko, sa mga kaibigan ng kapatid ko. Salamat sa inyo. Thank you sa prayers. Sana makayanan ng mama ko kasi sabi ng doktor, today
July 22, i-CT scan siya ulit. Sa result mamaya, hindi ko alam kung kailangan ba siya operan kasi may namuong dugo sa ulo niya. Actually, pangalawang misis niya na to na-stroke. Tapos, yung parang gusto kong pumunta doon. Nandiyan lang siya sa kabila. Dito lang ako sa kabila. Sa East Avenue siya. Parang gusto ko siyang puntahan. Siguro sa sobrang excited niya kasi the day ng flight ko, nandun ako sa airport. Hindi ko sinabi na na-cancel ang flight ko. Pero waiting ako, natawagan ng kung makakasakay ako that time. Pero, sa to say hindi. Tapos, nirefund yung ticket ko. Day 2 na ako nakasakay. Tapos, ang sabi niya pa sa akin, tawag agad ako, update agad ako. Tuwang-tuwa siya. Nakita ko talaga sa mukha niya yung she's very happy. Kasi nga, more than 2 years na nag-aantay siya sa akin. Lagi niya sinasabi. Tapos sabi niya, bili mo ako. Okay, sabi ko pag uwi ko dyan. Sabi ko gano'n. Alam niyo, yung mama ko talaga pinakamahinaan ko at saka yung anak ko. Gusto ko lang umiyak sa inyo kasi wala akong makausap. Tapos, ito pa, nagpapagaling pa ako. Parang ang hirap-hirap. Ako yung umuuwing malungkot. Hindi masaya. Masaya kasi makita ko yung mga anak ko, pero on other side, sobrang sakit. Kasi yung mama ko, alam ko kaya ni mama. Lumalaban siya. Bas dito kasi 10 days yung quarantine. After that, baka mag-quarantine pa ako sa bayan. I'm not sure. Kaya, ang kapatid ko muna doon at yung kuya ko nag-aasikaso sa mama ko. Napakahirap, guys. Ilang years, excited ako makita ko yung mama ko. Tapos, yun ang nakikita ko. Nasa hospital. Sorry guys, very emotional lang ako kasi ang sakit-sakit. Yan ang sinasabi ko sa kanya, mama, antayin mo ako. Lagi ko siyang nakausap kahit hindi siya nagsasalita. Pero gumagalaw yung gamay niya pag naririnig niya yung boses ko. Nagagalaw niya yung kamay niya. Sabi ko, mama, antayin mo ako. Tapusin ko lang yung quarantine ko. Puntahan kita kaagad. Sabi ko, gano'n. Napakasakit bilang anak. Ginawa ko lahat. Sorry guys, napaka-emotional ko kasi wala talaga akong makausap. Ang sakit ng ganito. Alam kong kaya ni mama. Tapos ako yung kailangan ko maging malakas. Pero kahapon pa ako walang gana kumain. Hindi ako kahit kumain ako, ayaw ng sikmura. Parang ganun. Sana makayanan ng mama ko kasi hindi ko rin kakayanin. Sa totoo lang, hindi ko kakayanin. Kasi siya lang naman dahilan, mga kapatid ko, mga anak ko, bakit ako nag-ibang bansa? Bakit ako nagtiis doon? Hindi ko in-expect na ako yung uuwing. Ang hirap. Ilang buwan akong hindi ko sinasabi sa kanila mo anong situation ko rin sa baray. Kahit yung operation ko, hinahide ko kay mama ko. Kasi ayaw ko siyang
malungkot. Nalaman niya lang lately na yung lumabas na ako ng hospital na stable na ako, yung okay na ako. Kasi ngayon ko si mama na mag-isip sa akin. Lagi ko sinasabi sa mga kapatid ko, don't tell to our mother, ganun. Huwag niyo sabihin sa mama ko kung anong nangyayari sa akin dito. Basta pag nagtanong siya, pag hindi siya tumawag sa akin, pag hindi ako tumawag sa kanila, sabihin niyo lang na busy ako sa trabaho. Pero that time, nasa hospital na ako. Okay lang ako eh. Na anak eh. Kumbaga, kakayanin ko eh. Pero si mama, nag-iisa na lang. So ngayon, under observation pa siya. Sabi ko sa kapatid ko, kasi parang napasama din nata sila sa sa room, nasa emergency pa sila, pero meron COVID patient doon. Sabi ko, tatagan niya lang loob niya. Kasi yung kapatid ko na panghinaan na rin, naiyak na din sa akin. Sabi ko, tatagan mo lang loob, kaya natin. Sabi ko, ano, kakayanin natin. Doon mo maramdaman pag ang mama mo. Yan ang lagi kong sinasabi lagi sa sarili ko. Di bali na ako magkasakit. Di bali na ako lahat mag-sacrifice. Huwag lang yung magulang ko. Kasi ako bata pa eh. Baga kaya ko pa. Napakahirap. Sorry guys, puro iyak na lang ako kahapon pa. Gusto ko lang ilabas yung kasi lalo na mag-isa lang ako sa room ko. Alam ko kaya ng mama ko. Hindi ko lang alam kailan ako makakalabas na hindi na ako i-quarantine pagdating sa bahay. Pero ang sabi nila, day 7 days sa swab test na ako. Tapos, August 30 pa ako not August 30, July 30 pala. July 30 makakalabas kasi 10 days daw. So, hindi na ako ikaw-quarantine sa bahay para easy na lang sa akin na pumunta kay mama. Mapuntahan siya or sana makalabas na sila. Maging okay si mama. Sana hindi siya maoperahan. Makuha lang sa gamot. Pakahirap. Ang tipong nasakay ako ng airplane that time. Hindi ko mahakbang ang pa ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko because pero I need to focus because ang daming documents na kailangan din kasi nga mahigpit ngayon. Marami akong pinipilapan na form. Kailangan ko mag-focus para lang ma-accomplish ko yung pupasa, para mabigyan ako ng boarding pass. Doon ko maramdaman kung pwede lang liparin mo na pa Pilipinas. Parang gano'n. Ang hirap guys. Sana maging okay na siya. Tulungan niyo ako sa prayers guys. Thank you sa mga nag-prayers sa mama ko. Tapos yung anak kong bunso, iyak siya kasi nakita niya kung anong nangyari sa lola niya. Sabi ko sa kapatid ko, lagi lang kausapin na okay na si lola, ganun. Lagi niyang hinahanap. Iyak siya ng iyak sobra. Kasi parang hindi siya makatulog. Kasi that time daw, ang kwento ng kapatid ko, yung anak ko lang na panganay at saka yung anak kong bunso na sa bahay. Tapos, buti itong anak ko, tinuturuan ko paano tumawag sa messenger. Ngayon, nung nangyari yun, ganun ang sitwasyon ng lola niya. Tinawagan niya agad ang tita niya, yung kapatid kong babae na, tita, tingnan mo nangyari kay mama. Dahil na tarantad na ang kapatid ko, pinuntahan sa bahay, tapos dinala dito sa hospital sa Cavite. 7 hospital ang pinuntahan nila. Although naintindihan ko naman kasi maraming COVID patient. Dito sila tinanggap sa East Avenue. Pero yung that time, yung natawag yung kapatid ko, although pilit niyang nire-relax yung sarili niya, nakakaramdam ako ng ano nangyari. Tapos
naka-video call siya sa akin. Sabi ko, bakit nandiyan ka? Sabi ko, ganun kasi mabilis ako kasi kaling ko lang sa hospital. Kaya ang bilis ko identify nung kung saan siyang place, saan siyang ano. Sabi ko, bakit nandiyan ka? Sabi ko, ganun sa kanya. Tapos, hindi niya pa sinasabi, is indirectly sa akin. Tapos, nung inikot niya na yung camera, nakita ko si mama nakaganon, parang may dextrose na lahat. As in, shock na shock ako. Yung bit-bit ko na yung bag ko. As in, sasakay na ako ng sasakyan papuntang airport. As in, bala ko sana na i-vlog yun. Very excited that time na yung dami ng pag-travel ko, ganun. Wala na sa isip ko yun. Kumbaga, iyak na ako ng iyak, ganun. Parang, as in, para akong kandila na bumagsak. Parang, napaupo ako. Sabi ko ba, bakit ngayon pa nangyari ito? Kung saan pa uwi ako, sabi ko ba, very excited. Sabi ko, excited ako na sa isip ko, okay silang madatnan ko, ganun. Excited akong pagdating ko, ang saya-saya nila. Sabi pa ng mama ko, last na sinabi niya sa akin, bumili ka ng SIM card ha, tawagan mo agad ako. Sabi ko ganun, sige. Sabi ko, biniro ko pa. Sabi ko ganun, hindi na pagkatapos pa ng quarantine ko ako tatawag sa'yo. Sabi niya, hindi, bumili ka agad ng SIM card kasi may SIM card naman sa airport. Kala niya hindi ko alam na kung saan bibili ng SIM card. Sabi niya, may SIM card dyan sa airport, bumili ka na kaagad. Sabi niya ganun. Sabi ko, para manahimik na lang siya. Sige, natatawa ako sa kanya. Kasi nga, nakikita ko sa mukha niya talagang tuwa siya kasi uwi na. Sabi ko na ba, patanong ako sa sarili ko, bakit ganun? Kung saan pauwi ako. Alam kong pagsubok lang to, guys. Alam ko kakayanin ko. Thank you, guys. I-update ko kayo sa situation ng mama ko kung kamusta na siya. Pero today, CT scan daw siya. Malalaman pa kung kailangan ba siyang operahan or what. Sana, tulungan niyo ako sa dasal na hindi na. Kasi alam ko ang nananasan ko eh. Mahirap. Wala sa gastos yun eh. Pero yung yung operation, napakahirap. Sana makayanan sa gamot. At gusto ko lang mangyari. Sana makapagsalita ng mama ko. Yung marinig yung boses niya. Kasi ngayon, kahit yung half body niya, hindi niya na, yung left side niya, hindi niya nagagalaw. Tapos, parang, nakikita ko siya na, skirt, yung parang takot siya. Tapos parang hawak lang siya sa kamay ng kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, kausapin mo siya, nandito lang ako sa kabilang hotel, nandito lang ako sa hotel. Sabi ko, tapos ko lang quarantine ko. Kahapon pa din masama ang pakiramdam ko. Kasi nga siguro wala kain. Tapos, nag-a-adjust pa ako ng dito, ng panahon. Tapos, sobrang sakit pa ng ulo ko. Pero I need to be strong. Kapag kausap ko yung kapatid ko, hindi, ayaw kong umiyak, ayaw kong, kasi baka makita ni mama ko. Kaya sabihin mo, nandito lang ako, nagko-quarantine na, tapos, puntahan ko siya pagkatapos. Yun, parang nadidilat yung mata niya, tapos nagkagalaw niya yung kamay niya. Ganun. Napakahirap. Sige guys, update ko kayo ulit ha. Thank you guys. Salamat. Pasensya na kayo, very emotional today. Siguro sa next vlog ko, okay na ako haharap sa inyo. Tulungan niyo ako sa pagpe-pray para sa mama ko. Kung hindi dahil din sa inyo. Iwan ko kung kaya ko. Tulungan niyo ako guys. Thank you guys. Salamat. When there